Sa gitna ng naglalagablab na investigasyon sa katiwalian, dalawang magkasalungat na sigaw ang umuukit sa kamalayan ng Pilipino, ang mga nananawagan na magbitiw sa pwesto ang Pangulo at ang mga sumusuporta sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. Pero may isang tanong ang nagpalinaw sa kalituhan. Ano ba talaga ang motibo sa likod ng bawat pagkilos? Ito ang tanong na binitawan ng veteranong broadcaster na si Arnold Clavio at kung bakit ang simpleng katanungang ito ay tinanggap at silang ayunan ng marami. Sa isang post sa Instagram, naglabas ng matalim na obserbasyon si Arnold Clavio na pumuna sa sentimiento ng taong bayan. Hindi ko maintindihan ang nananawagan na bumaba si PBBM sa pwesto. Ito ba ay para sa bayan o para sa kapakanan ng mga nasasangkot? Bakit naging malakas ang hatak ng linyang ito? Dahil sumasalamin ito sa matagal ng sakit ng politika sa ating bansa, ang krisis ng motibo. Ang karaniwang Pilipino, sawang-sawa na sa political drama at pagbabalat kayo. Sa tuwing may tumitindig at sumisigaw ng pagbabago, nagdududa ang publiko. Hindi dahil hindi nila gusto ang pagbabago, kundi dahil takot silang masilayan na ang mga nagmamartsa pala ay nagtatago lang ng sarili nilang kalokohan. Ang tanong ni Clavio ay nagpahiwatig ng isang mahalagang punto. Sa mga panawagan na bumaba ang isang pangulo, kailangan nating tukuyin kung ang lakas ng sigaw ay nagmumula sa tunay na kagustuhang linisin ang pamahalaan o kung ito ay isang panangga lamang ng mga individual na ngayoy iniimbestigahan. Ito ay panawagan para sa objective na pagsusuri. Tumutok tayo sa mga ebidensya at hindi sa ingay. Dito papasok ang ikalawang bahagi ng usapin, ang determinasyon ng Pangulong Marcos Jr. na harapin ang mga isyu ng korupsyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ayon sa ilang opisyal at kongresista, masasabing swerte ang Pilipinas sa pagkakaroon ng isang Pangulong handang sumulong sa labang ito. Kahit pabatid niyang ang galaw na ito ay maaaring gamitin ng mga kalaban laban sa kanya. Tandaan natin, sa nakaraang mga administrasyon, may mga pagkakataong mas madali at mas politically convenient na baliwalain na lang ang mga anomalya, lalo na kung ang mga sangkot ay malalapit na kaalyado o kapartido. Ang simpleng pag-iwas ay magpapatahimik sana sa mga kritiko. Ngunit sa ilalim ng kasalukuyang liderato, may mga konkretong hakbang na ipinatupad. Una, ang pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang layunin, siguraduhin na ang investigasyon sa mga maanomalyang proyekto ay hindi maiimpluwensyahan ng politika. Ikalawa, ang pagtulak sa digitalization ng mga proseso ng gobyerno. Sa pagpapabilis at pagiging online ng mga transaksyon, nagiging limitado ang puwang para sa red tape at under the table na mga gawain. Ang transparency ay inilalagay sa unahan. Ang pinakamahalaga, ang determinasyong walang sacred cows, walang kaalyadong exempted sa investigasyon. Ito ay isang matapang na politikal na desisyon na nagpapatunay na ang laban sa korupsyon ay hindi lamang lip service o salita, kundi isang seryosong commitment sa good governance. Kaya naman ang mga Pilipino ay swerte dahil may liderato na handang idepensa ang kanyang pamamahala sa pamamagitan ng paglinis ng sarili nitong bakuran. Ang gobyerno na ngayon ay may mabilis na aksyon at sinisigurado ang bawat kilos. Ang ating pagiging mapagbantay ang magiging sukatan ng tunay na tagumpay sa labang ito.